Nag-iisang panalo ng Meralco sa East Asia Super League. Prinotesta pa at Vic Manuel ang big man na kailangan ni Japet at solusyon sa problema ng Ginebra. Nasa kalagitnaan na tayo ng All Filipino Conference at tulad ng inaasahan, maraming teams na ang gumagawa ng adjustment bilang paghahanda na rin sa paparating na playoffs. At isa nga sa mga koponan na inaasahang gagalaw ay ang Barangay Ginebra. Hanggang sa ngayon mga chong, wala pa ring nadagdag na bagong big man na makakatulong talaga kay Japet sa front court. Oo, nandyan si Norbert Torres, pero kung tutusin, hindi pa rin ganun kalakas ang kanyang presence sa loob ng painted area. At dahil dyan, si Japet pa rin talaga yung sinasandalan ng Ginebra. Pero kung tutusin, yun mismo ang nagiging problema. Hindi lingid sa kalaman ng lahat. Isa sa kahinaan ni Japet ay yung pakikipagbalyahan sa ilalim. Madali siyang naitutulak. Minsan pa nga, actually hindi minsan, madalas ay outbalance yung post-up plays ni Japet, kaya nagiging pilit yung kanyang mga tira sa ilalim. Kaya kung tutusin, ang kailangan ngayon ng Ginebra ay isang banger na big man. Yung tipong kayang sumalo ng pisikalan sa loob. At kung titingnan mo ang free agency, may isang big man dyan ang talagang perfect sa description na yan. Yan ay itong si Vic Manuel. As of now, naglalaro pa si Vic Manuel sa MPBL. Pero kung sakaling mapaaga ang bakasyon ng kanyang kupunan, ay pwede itong damputin ng Ginebra. Pero for the sake of this video, ang pag-uusapan natin ay kung ano ang mga possible na may itutulong ni Vic Manuel sa Ginebra, lalo na kay Japet sakaling makuha ito ni Coach Tim Cone. Unang-una, kapag nasa loob si Vic Manuel, hindi nakakailanganin ni Japet na makipagbanggaan sa mga mas malalaking big man. Ang magiging focus na lang ni Japet ngayon ay mag-cut to the basket for easy layup or dunk. Alam naman natin mga chong, kapag nabibigyan ng freedom si Japet, mas nagiging maganda yung kanyang performance. Yun ang ideal sa sistema ni Coach Tim. Motion offense with spacing and athletic finishes. Kaya kung merong Vic Manuel ang Ginebra sa ilalim, siguradong gaganda yung flow ng kanilang opensa. Hindi lang yan, makakatulong rin si Vic Manuel sa depensa kasi sa mga pagkakataong kailangan mo ng katawan laban sa mga import type players o malalakas na forward ng ibang team, si Vic Manuel yung pwedeng ipang-depensa. Kung tutuusin, perfect complement si Vic Manuel kay Japet Aguilar. Si Japet, athletic at rim protector. Si Vic Manuel, physical at energy guy. Kaya kapag pinagsama mo yung dalawang yan, solid yung magiging duo na yan sa Barangay Ginebra. Kaya kung tutuusin mga chong, kung may pagkakataon si Coach Tim na makuha si Vic Manuel, ay dapat na niya itong kunin. Dahil ganyan na big man yung kailangan ngayon ng Ginebra, lalong-lalo na ni Japet Aguilar. Hindi nga takot si Vic Manuel na makipagbalyahan sa loob ng painted area, kaya naman masusolusyonan yung problema ng Ginebra at the same time, mas gagaan yung trabaho ni Japet, equals mas maganda yung kanyang magiging performance. Ang tanging kailangan lang ng Ginebra ngayon ay antayin na maging available si Vic Manuel. At tumako naman tayo dito sa kabila nating balita, kaisa-isahang panalo ng Meralco, posibleng bawiin. Nitong Sabado nga mga chong, nakuha ng Meralco ang kanilang unang panalo sa naging rematch kontra Taiwan Pilots ng Taiwan. Pero hindi pa dyan nagtatapos dahil pagtapos ng laro, agad na nag-file ng protesta ang Taoyuan Pilots. Ang dahilan ay naglaro daw ang Meralco gamit ang kanilang 4 na imports ng sabay-sabay sa iisang quarter. Ang tinutukoy nila ay sila Randy Hollis Jefferson, Ismael Romero, naturalized player na si Ange Kwame at Asian import na si Sina Vahedi.
Aminado naman si Coach Luigi Trillo na nagkaroon sila ng honest mistake. Pero ayon sa kanya, sana raw ay pinoint out na agad ng Taiwan team yung pagkakamali para naayos na agad yung problema during the game. Ang ibig niya ngang sabihin ay kung nagreklamo daw agad yung Taiwan na 4 yung imports na ginamit, ay nasolusyon na agad yung problema para matawagan ng violation. Dagdag pa ni Coach Luigi Trillo, karapatan naman daw ng Taiwan pilots na magprotesta. Pero nilinaw niya na hindi mandaraya ang Meralco at sinusunod daw nila yung rules ng East Asia Super League. Sa ngayon, wala pang announcement ang East Asia Super League kung ano ang ipapataw nila sa Meralco Bolts. Pero malaki yung chance na babawiin yung kanilang panalo. Possible rin na patawan sila ng suspension o sanction. Pero para sa akin mga chong, tama si Coach Luigi Trillo. Kung nagreklamo agad ang Taiwan, wala na sigurong issue na nangyari ngayon. Pero tignan na lang natin kung ano yung magiging desisyon ng East Asia Super League. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Dapat bang bawiin yung panalo ng Meralco? Ano rin yung masasabi nyo na si Vic Manuel yung susolusyon sa problema ng Ginebra at magpapagaan ng trabaho ni Japet? I-comment mo lang dyan sa ibaba.